Kapatid na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Cristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o rebulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pari ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po, kapatid na Arnel, si Leonardo Gasmen ng Maginhawa Street, Teachers Village East, Quezon City. At itong katanungan ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North? Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Cristo kung bakit wala kayong mga santo at wala kayong prosesyon. Kasi nung January 9 ay mayroon kaming prosesyon dito sa Quiapo. Ang una pong tanong, ipinipilit daw po namin na ang kinagistang relihiyon o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o rebulto. Wala daw pong ganon na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos yung napanood naman po natin, nagtanong nasa SM North pa siya. Ba't wala daw tayong prosesyon ng santo? Dahil daw noong Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa Quiapo, yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nazarene, na itim na Nazareno. Pagka black, itim talaga yan, kapatid na Arnel. Mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan, at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang. Kung sinasabi man po namin na ang kinagistang relihiyon, ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan, alam po ba ninyong inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimatur at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon sa Kristo Pero wag muna tayo doon. Doon po tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Cristo pag sinasabing ang Katoliko sumasamba sa larawan. Dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay Katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita.
Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon pa lang ka, Joel, sa aktwasyon, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na kahit itanggip hindi kami sumasabat, ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba, ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Ano po sabi ng pare? Pagbangon mo sa banig, agad kang lumuhod sa isang larawan o krus. Pagkatapos magwika ka, sinasamba kita. Hindi lang yan. Ito pa po, isang aklat Katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Babasahin ko po, ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po natin ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. Yan pong binasa po natin sa mga aklat Katoliko. At gaya nga nung tanong kanina, nung Ginoo sa SM North, bakit wala daw tayong prosesyon ng mga santo? Yun mismong katunayan po ng kinagis ng reliyon, lumuluhod, nagproposisyon, sumasamba sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya hindi po kami nagpaparatang kung sinasabi po namin yon. Yan po, nakasulat mismo sa mga aklat Katoliko. Ang kanila pong pangangatwiran, kapatid na Arnel, tanggap na nila na talagang iniutos ng pare ng Iglesia Katolika na ang mga larawan ng mga santo na kinikilala nila ay kanilang sinasamba. Pero bakit pa raw natin pinupuna yung kanilang ginagawang pagsamba sa mga larawan? Hayaan na lang daw natin sila. Kung tayo naman po ay nagmamahal sa ating kapwa, bakit pa raw pinupuna natin sila? Ang totoong pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, kapatid na Joel, hindi ka papayag na siya'y mapahamak. Kung totoong mahal mo ang kapwa mo, hindi ka papayag, mapasama siya. Ba't ganun po ang sinasabi namin? Yung po pang pagsamba sa larawan, sa ribulto, o anumang imahen, ikabubuti ba o ikasasama? Ang babasahin ko po, Biblia na. Ito po ang pahayag ng Panginoon Diyos. Exodo Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid
nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos. Yung pagsamba sa mga larawan, imahin o ribulto. Bakit? Ang Diyos mismo nagbawal. Ano sabi niya sa tao? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Paano po ba nagkakaroon ng ibang Diyos ang tao maliban sa tunay na Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng mga larawan, ng mga ribulto, ng kahit anong uring nilalang, pagkatapos sasambahin at paglilingkuran. Mga magulang at mga mahal po naming mga panauhin at kaibigan, yung pong larawan, yung ribulto per se, hindi po masama. Meron tayong mga larawan ng ating mga magulang para maalaala natin sila, mga mahal natin sa buhay. May mga ribulto tayo ng mga bayani para natin gunitain ang kanilang kabayanihan. Pero alin po yung tinutukoy po ng Panginoon Diyos na masama? Pagka yung larawan, pagka yung imahen, pagka yung ribulto, niluhuran mo na at sinamba. Gaano kasama yun? Sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo. Kaya kung pinupo naman po natin, hindi lang naman pong kinagis ng relihiyon, lahat ng uri ng paniniwalang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o larawan, pinupo na po natin, hindi po para sila po'y tulig sa inlang. Hindi po. Hindi po para saktan ang damdamin nila, kundi ang nag-uudyok po sa amin, ang tao sa pusong pag-ibig at pagmamalasakit. Huwag po nilang gagawin yun. Magagalit ang Diyos. Parurusahan ng Diyos ang sinuman na sasamba at maglilingkod sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kung halimbawa, kapatid na Arnel, ang kanilang pangangatwiran, yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, dadaan pa tayo sa mga larawan? Una, walang ganung utos ang Diyos, kapatid na Joel. Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan at ribulto, imahin, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong, ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba, kung nakaluhod man kami doon, para sa Diyos yun. Ito sabi ng Diyos, ang babasahin ko po, Biblia, Isaias 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po. Emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos at yung kalwalhatian niya at kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba, kahit pa sa mga larawang inanyuan. Ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod man kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapurihan ko, hindi ko ibibigay diyan. Para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, si Leonardo Gasmen, merong mag-asawa, medyo nagkagalit. Galit po yung babae doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi nung lalaki, abi hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa'yo yun. Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o ribulto pagkatapos sasambahin nyo't luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian,
Hindi ko ibibigay sa iba kahit pa sa larawang inanyuan, sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila, kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumitiw. Ayaw bumitiw eh. Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po'y sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17. Ang talata po ay 29 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, panahong Kristiyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Kristo. Panahong Kristiyano po yan. Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos tulad lang ng larawang ginto, pilak, o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Isipin po ninyo, yung akalain mong ang Diyos, parang ginto, bato, kahoy, masama na eh. Di lalo pa, sabihin mong Diyos mismo yon. Di ba, minsan makita mo, papahiran ng panyo. Tapos ipapahid pa sa buong katawan niya. Kasi paniniwala niya gagaling daw siya sa kanyang karamdaman. Sana nga, kapatid na Joel. Pero, ito sabi ng Biblia, niakalain ang Diyos katulad lang ng larawan. Isipin nyo, ba't naman di magagalit ang Diyos? Kailangan po bang tayo po'y nakapag-aral para malaman natin na kahoy pala to? Papel pala to? Ginto pala ito? At kahit ginto pa yan, sabi ng Diyos, ba't mo ko itutulad sa ginto, sa larawan, sa pilak? At kung napansin po nyo yung talatang binasa ko, itinuring ng Diyos na kasamaan yun. At pinapagsisisi ang mga taong sumasamba sa mga larawan sapagkat nagtakdaan niya ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng araw ng paghuhukom. Kaya sapagkat mabigat na kasalanan yung pagsamba sa mga larawan, kapatid na Arnel, sa panahong Kristiyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banal na aklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mga larawan, rebulto, imahin, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan o sa mga imahen. Kaya kung sakali po naririnig po ninyo na pinupuna po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang relihiyon sa mga larawan, inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po naming manakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sambahin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin po ninyo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas,
ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords, dahil yung mga yan sinisira hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun, sinisika po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos, dapat po nating punahin. Yung sisira ng ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom, dapat po nating punahin. Hindi sa layuning malakit ng damdamin, kundi sa layunin po, maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay Ginoong Leonardo Gasmen.